Premium design, 8 gigs of RAM plus 256 gigabytes of internal storage, 45 watts SuperVOOC charge, IP54 dust and splash resistance. Yan ang makukuha mo dito sa pinakabagong entry-level smartphone na Realme C63. At nagkakalaga ito ng 8,999 pesos. At sa video nito ay ating tatalakayin kung ano pa kaya ang meron dito sa smartphone na to. At kung sulit naman kaya ang makukuha natin pagdating dito sa kanyang specification and performance. At lahat ng yan ay ating pag-uusapan pagkatapos nitong ating mabilisang intro. Okay, unahin muna natin pag-usapan ang kanyang design and build quality. Pagdating sa design nitong si Realme C63, makikita natin dito na ito ay may pagka-classy design dito sa likod dahil ang gamit nila na material dito ay leather. At kahit hindi na tayo maglalagay pa ng phone case ay okay na okay talaga. At isa pa sa kagandahan din dito ay napakalambot nitong hawakan sa tuwing gamit natin ito. And of course, hindi din talaga nagmamagnet o naiiwan ang fingerprint natin dito. Now, pagdating naman dito sa gilid, ito ay naka-flat frame and matte finish yung texture niya. At sa material naman na ginamit nila dito, ito ay made in plastic. Now, malipat naman tayo dito sa kanan, dito natin makikita ang kanyang volume rocker and power button / fingerprint scanner. Dito naman sa kabilang side, dito natin makikita ang kanyang SIM card slot na pwedeng lagyan ng 2 nano SIM card at isang micro SD card and expandable up to 1 TB. Dito naman sa ilalim, dito nakapwesto ang kanyang audio jack, microphone, Type-C port, and speaker na kayang maisagad ang volume power nito up to 200%. Now, malipat naman tayo dito sa harap kung saan ito ay naka-water drop design camera. At yung kapal ng bezel nito ay saktuhan lang naman lalo na dito sa top and side bezel. Pero pagdating dito sa bandang chin part ay nandito pa din yung makapal na bezel na normal na nating nakikita sa mga ganitong presyo ng smartphone ni Realme. Moving on at pag-usapan naman natin ang kanyang display kung saan ito ay naka 6.75-inch IPS LCD display at may 260 ppi. At pagdating naman dito sa kanyang resolution, ito ay naka HD Plus 720 by 1600 pixel lamang. At sa nakikita natin dito sa kanyang display ay okay naman siya at makakapanood pa din naman tayo sa ating paboritong movie. Yun nga lang, hindi ganun ka-sharp and detailed kung ikukumpara natin sa naka Full HD Plus na display. At siya nga pala, isa pa sa cons pagdating dito sa kanyang display ay yung nits of brightness nito. Sapagkat ito ay may 560 nits lamang. Kaya kung gagamitin natin ito sa outdoor, lalong-lalo na sa katirikan ng araw, ay wag lang natin itapat mismo sa sinag ng araw. Nang sa ganon ay visible pa din ang display nito at mababasa pa din natin ng maigi ang mga notification. Now, pagdating naman dito sa kanyang screen refresh rate, ito ay may 90Hz screen refresh rate at automatic itong nag-a-adjust down to 60Hz kung walang motion na nagaganap dito sa screen. At maganda din yan nang sa ganon ay mas makakatipid tayo in terms of battery consumption. And speaking of battery consumption, itong si Realme C63 ay may 5,000 mAh battery capacity pa din na magagamit natin ng pangmatagalan. Usapang camera naman tayo dito kay Realme C63 kung saan ito ay may 3 lente ng camera sa likod pero yung isang lente ng camera nito ay ang kanyang nagsisilbing LED flash na magagamit natin sa pag-take ng photo sa low light area. At pagdating naman dito sa kanyang main shooter, ito ay may 50 megapixel with face detection autofocus. At yung isang lente naman ito ay ang kanyang auxiliary lens. Samantala dito naman sa harap, ito ay may 8 megapixel selfie camera. At ito yung mga sample shots natin. And as you can see dito sa mga sample photo natin, nasaktuhan lang talaga ang quality na makukuha natin dito. Hindi ganun ka-sharp and detailed lalo na dito sa kanyang 2x zoom. At yung color reproduction natin dito ay more on natural lang talaga. Now, pagdating naman sa kanyang video resolution, ay kayang mag-record nito ng 1080 at 30 frames per second dito sa likod na camera. At 720 at 30 frames per second naman dito sa harap na camera. At kung mapapansin nyo na medyo maalog ang kuha natin dahil wala pa itong video stabilization. Moving on na to sa pang performance naman tayo kung saan ito ay may latest operating system na Android 14, One UI 5.0 at may CPU na Unisoc Tiger T6 12 nanometer.
at may GPU na Mali G57. At pagdating naman dito sa latest Antutu app, ay nakakuha tayo ng 257,000 Antutu score. At mas mataas ang score na to kung ikukumpara natin doon sa ibang smartphone na may Unisoc T612 na processor. At para sa akin, sapat na ang score na to para sa kagaya mo na for social media consumption lamang. At kung gagamitin man natin ito sa paglalaro ay pwedeng-pwede naman basta't yung mga light game lamang na kayang i-handle ng processor nito. At syempre, samahan din natin yan ng tamang pagtimpla sa graphical settings nang sa ganon ay smooth performance ang maibibigay nito sa atin. And that's all for today mga ka-Android Feel, and see you on my next review.